Once again, glory to God, glory to Christ Jesus. A great and a blessed evening, afternoon, and morning, everyone. Muli saan man po kayo naroon sa pagkakataong ito, kayo man po ay nasa labas ng bansang Pilipinas, no, throughout the whole world, kayo man po ay nasa Japan, sa Hong Kong, US of A, Arab country, Australia. So, saan man po kayo naroon, nawa po datnan po tayo ng dakilang biyaya, no, ng malaking pagpapala ng Panginoon. At syempre, kasama na rin yung kapayapaan, kagalakan nagdudulot sa Kanya. At muli ako po si Coach Ed Soriano. Ako po si Coach Ed Soren Tablada Soriano Jr. na muli nagsasabi sa inyo, si Coach Brad Ed, no? Nagsasabi sa inyo ng naway sumaatin pong lagi ang pagpapala ng Panginoong Kristo. Again, just to share with you another song na tinanggap ko po sa Lord. At itong song na ito na aking i-share sa inyo ngayong gabing ito is all about, no, a song about prayer. Ito po'y panalangin patungkol sa, ito po'y awiting patungkol sa panalangin. At naniniwala naman ako na that in every day of our lives, meron tayo kanya-kanyang request, kanya-kanyang pamanhik at kahilingan para sa Panginoon. Kaya ngayong gabing ito, hayaan po natin na ang Diyos po'y mangusap through His words and through His song. At yan, huwag niyong kakalimutan, no, mga ka-blessing, no, yung ating pong Facebook page, it is all about be a blessing, spread the good news, at syempre yung ating program, no, the LSS or the life stories of my songs. At muli, no, hashtag legit, no, yung ating pong sinishare sa inyo ay yung mga awiting na ipinagkatiwala po ng Diyos sa inyo pong abang lingkod. Kaya naman sa ating pagkapatuloy, dyan lamang po kayo at dito naman po ako. At siyempre, tayo po minsan pa magkaulayaw. Samahan po ninyo ako, please. At sa ating pagkapatuloy, siyempre, tayo muna po'y dumako, no, sa salita ng Diyos na related po sa ating pong song for tonight. Yan. At dito po, no, sa Luke chapter 18 from verse 6 to 8, ganito pong sinasabi sa Amplified Bible, sa English translation ng salita ng Diyos nating tutunghayan bago po sa wikang sariling atin. In Luke chapter 18 verse 6 to 8, sa Amplified Bible, and it says, "Then the Lord said, listen to what the unjust judge says, and will not our just," sabi ito, "God defend and avenge His elect, His chosen, or His chosen ones, who cry out to Him day and night? Will He delay in providing justice on their behalf?" And in verse 8, ang sabi po dyan is this, "I tell you that He will defend and avenge them quickly. However, when the Son of Man comes, will He find this kind of persistent faith on the earth?" So makikita natin, no, yung medyo yung kalaliman, makikita natin yung kaibahan, no, ng explanation ng translation sa Amplified Bible, no, bukod doon sa King James Version at the NIV version. So dito, kung titingnan natin, may dagdag, no. Sabi nga, di ba? Parang luto lang yan eh. Pag maraming ingredients, mas masarap. So tuloy tayo. Sa magandang balita Biblia, ang sabi naman po dito sa wikang sariling atin is this, as you are watching right now and listening. Sabi dito, akin pong tutunghayan, atin pong matamang tunghayan. "At sinabi ng Panginoon," listen carefully, pakinggan natin ng maigi. "At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi pagkakait ng Diyos," take note of that word, no? Hindi pagkakait ng Diyos. "Hindi pagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon." In verse 8, "Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad ang katarungan," no, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. "Ngunit pagdating ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya?" So mga kapatid, yan po ang mabuting balita na galing sa ating Panginoong Kristo. Now, if we will take a second look, no, mabilis na sulyap, mabilis na pagtingin muli, ito pong tinunghayan natin na gospel ay pumapatungkol sa dalawang pagkatao. Doon po sa masamang hukom at first, no,
Ikalawa, doon po sa babaeng balo. So kung titignan natin, sabi sa verse 1 pababa, itong babaeng bao na ito, kasi yung babaeng balo sa ibang translation, ang tawag diyan babaeng bao. Di po yung bao na ano Yan. So yun po, so to speak. So itong babaeng balong ito ay sabi ng Bible, no? Siya po'y pabalik-balik. Everyday no, na ginawa ng Diyos sa buhay niya, wala siyang ibang pinupuntahan, tinutunguhan, kundi ito pong masamang hukom. Ang lagi niyang sinasabi doon is no, justice, no? She want justice, sabi niya, justice, 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 I want justice. So, kung ano man po yung kanyang kahilingan, ano mang hustisyang hinihingi niya, hindi naman po doon pinaliwanag ng Biblia. Pero, no, one thing for sure, ang kailangan niya katarungan. At ang sabi ng Bible, no, siya po ay madalas palaging tinatanggihan ng masamang hukom. Pero sabi nga, no, may kasabihan, no, parang si Miguel, habang pinipigil, lalong lang gigigil. Minsan, alam nyo, sa buhay natin, ganun tayo, di ba? No, we are not determined. Minsan, suko agad tayo, minsan, ayaw agad tayo. No? Parang sa prayer meeting, parang sa pagdalo. Minsan, gusto natin, pag nag-prayer request tayo, answered prayer agad. Minsan, gusto natin, ayan, no, shout out kay Pareng Frank. Sabi niya, God bless bro. At ganoon din kay Nanay Rosalina, no? So si Brother Frank, nandyan po siya sa Pasay City, kaya mabuhay ang mga taga Pasay City, ito ang sayo. At syempre, Sister Nanay Rosalina Kamasis, yan, from Tagaytay, no? Medyo malayo-layo yan. So balik tayo doon. Ang sabi doon, tinatanggihan siya, and yet kalaunan, sabi doon, no? Kumbaga parang naasiwa na tong masamang hukom. Sabi niya, baka sabihin pa ng mga taong ito, may relasyon kami, may ugnayan kami. Bagamat hindi ko gusto yung kanyang ginagawa, no? Sabi niya rito, no? Ibibigay ko na yung kanyang kahilingan. Kaya ang sabi doon, di ba, sa tinungayan natin, ang babalikan natin, di ba? At sinabi ng Panginoon, narinig niyong masamang hukom. Ayan. So kung titignan natin, itong masamang hukom na ito ay walang kinikilala, walang ginagalang, at walang takot sa Diyos. Kumbaga, sabi nga ng isang apostol, siya po ang nilarawan sa kanya, no? Ay parang siya po ay type, no, ng devil, siya po ay type ng, kumbaga, yun nga po, no, ng taong hindi kumikilala sa Diyos, type of enemy, something like that. Pero kung titingnan natin, sabi ng Bible doon, balik tayo. Di kalaunan, sabi doon, no? Sinabi ng mga hukom, di ba? Dahil siya po'y nayayamot na, dahil sa pabalik-balik ng babaeng balong itong sabi doon, ibibigay ko na ang kanyang inihingi. So, that is a little bit background para po doon po sa tinutukoy natin. No, na talinghaga between the wicked judge and the widow. So, let us always remember and forget not sa ating pagpapatuloy. Prayer is the very important, no? Prayer is very important. Mga kapatid naman, it is essential. It is essential in our everyday living. Sapagkat ito po yung ating connection. Ito po yung ating way for communication between God and man. Kaya nga, kung titingnan natin, no, one way of speaking with God is through prayer. Napakarami pong definition when it comes to the word na prayer. No? Maraming kahulugan, pero yung mga bagay na yun, pwede ko namang ibahagi sa inyo, pero a little bit lang, no, ng kahulugan ng prayer. So, prayer is all about, no, it's all about connection. It's all about communication. It's all about a way of our speaking with God. Ang Diyos, walang cellphone, walang telephone, pero anytime, pag tumawag tayo sa Kanya, diringgin niya tayo. Kaya sa verse 1, if you will take note, if you will look back at verse 1, sabi doon, this gospel teaches us the importance of prayer, of praying and not giving up. So ito po yung napakagandang encouragement sa bawat isa sa atin. Ikaw at ako na ngayon nanonood ngayong gabing ito, no? Ayan, shoutout din po kay Kuya Rani Ducot, no? She's watching from Valenzuela. Mabuhay mga taga Valenzuela. At ganoon din yung ating isa sa youth, diyan po sa kaibiga, si John Lloyd Mabansag, no? A great and a blessed evening sa inyong lahat. So, napakarami nating viewers ngayong gabing ito, no? Sapagkat ito pong
pagla-live natin is throughout, no? The whole world, no? Abot ito sa, 'di ba, iba't ibang sulok ng daigdig, lalong-lalo na yung may mga internet connection. So, 'yun, no? Nawa po'y patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. At dito nga po, in addition, kung titignan natin, no, pertaining to the widow, no, tingin tayo sa side ng babaeng balo. Now, ano yung makikita natin? In the side of the widow, may kita natin that this widow is so determined. Buong kanyang loob. Anong she do not? Yung ano yung donut? She do not lose hope. Hindi siya nawawalan ng pag-asa. No? And he insists what she deserved. Yun naman po talaga yung dapat nararapat. Yan, sabi niya, Blessed Eve, kuya. Sabi ni Kuya Randy. Yun naman talaga yung nararapat. Kung ano yung para sa'yo, insist mo. Kasi sa'yo yun eh. Walang ibang pwedeng kumuha nun kundi ikaw. Kaya ganun din sa atin. If we will know our stand, if we will know our place, and what is belong for us, kunin natin yun. Kasi pag di natin kinuha yun, masasayang yun. Kaya dito, di ba, ininsist niya. Ipinaglaban niya yung para sa kanya. Lagi siyang tinatanggihan pero hindi siya sumuko. Kaya ano nangyari? No? Dahil hindi siya sumuko, yung masamang hukom ang sumuko sa kanya. O sige na, para matapos lang to, para makauwi ka na, at para hindi ka na magpabalik-balik dito, ibibigay ko ng kahilingan mo. Alam nyo, ang masamang hukom ay hindi katulad ng Panginoon. Kung ang masamang hukom, no, naiirita siya, naalibadbaran siya, hindi niya gusto, yung babaeng balo punta ng punta doon, no, ang kaibahan naman sa Lord, ang Diyos naman, ang Lord naman, gustong-gusto ng Panginoon. Na laging pumupunta tayo sa kanyang presensya through our prayer. So nakikita niyo po yung kagandahan, yung kaibahan. At no, meron nga po akong nabasa rin, at ito rin po yung madalas nating napapakinggan sa mga mangangaral na when we do pray, no, ano ba yung tugon ng Panginoon? And through these three things, no, ating makikita yung katotohanan all about prayer. Sabi ng mga mangangaral, sabi rin ng nabasa ko, pag nagpipray tayo, ano ba yung tugon ng Diyos? 3 bagay. Ano po yan? Brother Ed. Coach Brother Ed. Una, pag tayo nagdarasal, no, ang tugon ng Diyos sa atin, first things first, ayon sa kanyang rhyme, una, yes. May mga panalangin tayo ng tugon ng Diyos sa atin ay oo. Sige. Answered prayer ka na. Bakit? Sapagkat yun yung perfect timetable. Bakit? May mga panalangin tayo, ang bilis tugunin ng Diyos, sapagkat yun ay kalooban niya. Yun ay, no, naaayon sa salita ng Diyos. At yun ay, ano, kapakinabangan ng lahat. Alam nyo, pwede natin itong paliwanag ng much further, pero hindi naman tayo nag-aaral dito ng no? What we are trying to do, what we are sharing for today is yung pong, 'di ba, ang pinaka-climax kasi natin dito yung, 'di ba, yung original song, yung awiting patungkol sa panalangin. Kaya hindi natin masyadong, 'di ba, bibigyan ng malalim, ng maraming pagpapaliwanag yung bagay na ito. All about the three things that God answers us when we pray. No? The three things that God answers when we pray. Una, yes. Sapagkat yun ang kalooban niya. Sapagkat yun yung tamang panahon. Pangalawa naman, no? To simplify this, no. Oo, hindi. So, ito yung maganda. Pag hindi, huwag natin pagpilitan. Kasi pag hindi, hindi niya kalooban. Pag hindi, ikakapahamak natin yan. Di ba? So, sa panalangin natin, ang tugon ng Diyos ay yes. And secondly, no. Sapagkat hindi yan para sa'yo, hindi yan nararapat. So, kung hindi para sa iyo, may masaganda ron ng Panginoon, 'di ba? Hintayin natin 'yan. Kung hindi yan ang para sa iyo, 'di ba? Maghanap tayo ng ibang bagay. Tingnan natin yung ibang bagay. Sapagkat ang Diyos ay maraming inilalaan sa atin, sapagkat ang Diyos maraming pwedeng ibigay sa atin. Yes, no, and thirdly, wait. Tandaan natin na, 'di ba? Maging sa restaurant, pagka-order ka, hindi pagpitik mong ganyan, waiter, andyan ang order mo. No. Kaya nga, waiter. Hindi lang siya yung naghihintay ng order, dapat tayo rin naghihintay ng order.
Kasi piniprepared pa yan eh. Niluluto pa yan, sinasaayos pa yan. Di ba? So, ganun din sa atin. Kasi minsan, di ba tayo, minsan pag nagpipray, parang ang dating natin eh, tayo yung boss. Ang Diyos ang alipin natin. No, hindi. Alam niyo po bang ibig sabihin ng panalangin? Pakiusap. Di ba? Yun po yun eh, pamanhik. Kaya dapat, pag hindi pa panahon, maghintay tayo. Kaya nga sabi ng kanta ni Aiza Sigera, pagdating ng panahon. So shoutout din po pala, ayan na. Nakasinda rin po Sister Banji Lusande from Malabon. Ayan. Mabuhay ang mga taga. Yan, matagal na rin kasi akong dinasay niya sa inyo eh. Ano nga yung lugar niyo? Sa may, yan. Yun na yun, no? Sa may Malabon. Yung gawain natin dyan, sa Karisma. Yun. Buti na lang naalala ko, bata. Medyo bata pa rin ako. So, bata pa talaga ako. Naalala ko pa. At syempre, shoutout din po pala kay Sister Marcia and Brother Alan. No? Nanonood ngayon ng kanyang asawa, Sister Marcia. So, Sister Marcia, God bless you more and more po. Pagpalain ng Panginoon. No? Ang inyong buhay, kinabubuhay, buhay pagdilingkod, maging sa sasakyan yung ginagamit sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. Yan, sabi niya, Amen. So, yun po, no? Wait. Diba? Kasi maaring wait sapagkat there's more. Magantay ka kasi baka hindi mo alam, di ba? Sa paghintay mo, mas marami pa palang darating. Minsan, isa lang hinihingi mo, pero, di ba, pag naghintay ka pa pala, mas marami pa. So, yun ang maganda. Wait. Kaya nga, di ba, wait ka lang. Huwag ka magmamadali. Sapagkat, di ba, katulad ng tanim, hindi naman pagkatanim mo, tutubo agad dyan eh. Kailangan mong diligan. Kailangan mong alagaan. Anong ibig sabihin? Kailangan mong maghintay. Ganon din naman yung bata eh. Hindi po pagkapanganak ng bata, may bigote na. Hindi po pagkapanganak ng bata, di ba? Isang araw lang, tatakbo na yan. No. So, kailangan natin maghintay. Kaya nga, this song was entitled, Darating, Darating ang iyong hinihiling. Kaya huwag tayo magsawa. Just pray lang. Kung may katabi kayo dyan, sabihin mo sa kanya, just pray and pray. Sapagkat darating. Di ba yan po yung madalas na sinasabi sa atin ng punong lingkod, madalas yung tinuturo, di ba? Darating, sabi mo darating. Tsak yun. Kaya huwag kang magsawa. Excited na ba kayo? Ayun, no? Excited, no? Excited na ba kayo marinig ang awiting ito? Yan. So, pag excited na po kayo, atin pong pakinggan. Say, yeah, yeah, yeah. Darating ang iyong inihiling, kaya huwag ka magsawa. Thank you, Jesus. Say, yeah, 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 yeah. Hallelujah. Here we go. Say, yeah, 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 yeah. Darating, darating ang iyong hinihiling. Kaya't wait. Huwag magmadali. Huwag magsawang mag-pray. Here we go. Darating, darating ang iyong hinihiling. Darating, darating ang iyong hinihiling. Darating. Minsan pa. Darating, darating ang iyong hinihiling. Darating, darating ang iyong hinihiling. Darating. Totoo po yun. Sapagkat pangako ng Diyos eh. Kaya't huwag magsawa. Yeah. Huwag kang manghinawa. Tama yun. Just keep on praying. At ang prayers mo'y darating. Siga lang tayo, hintay lang. Amen. Darating, darating ang iyong hinihiling. Darating, darating ang iyong hinihiling. Darating. Kaya huwag tayo mainit. Diba? Patuloy tayong manalangin, dumalo sa gawain ng Panginoon. Keep on praying, worshiping. At tsak yun, animala, ang answered prayer, darating. Sing it once again. Darating, darating ang iyong hiniling. Darating, darating ang iyong hiniling. Darating. Awit ng may sabi. Kaya't huwag magsawa. Huwag kang manghinawa. Just keep on praying. At ang prayers mo'y darating. Minsan pa, darating, darating
Darating, darating ang iyong hinihiling. Darating, darating iyong hinihiling. Darating. Kaya't huwag magsawa, huwag kang manghinawa. Just keep on praying. At ang prayers mo'y darating. Minsan pa, kaya't huwag magsawa, huwag kang manghinawa. Just keep on praying. At ang prayers mo'y darating. Kaya't huwag magsawa, huwag kang manghinawa. Just keep on praying. At ang prayers mo'y darating. Darating, darating yung hinihiling. Darating, darating yung hinihiling. Darating, darating. Yeah, 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 yeah. Darating. Darating. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ayan. So yan po yung aking pong one of my original compositions. Yan po isa sa maraming nalikha kong awitin na yan po'y pinamagatang darating, darating ang iyong hinihiling. Kaya anong dapat mong gawin? Huwag kang magsawa. Just keep on praying, attending, and hearing God's word and worshiping the Lord. So yan po, no? Sabihin mo sa katabi mo, darating. Sabihin mo sa sarili mo, yan. Diba? Tapikin ang balikat. Sabihin mo sa sarili mo, darating, darating ang iyong hinihiling. Kaya again, super thanks po sa inyo pong walang sawang pagsuporta at pakikinig sa atin pong through this Facebook Live. At salamat din po sa inyong pag-support sa aking YouTube channel, Ed Soriano YT. At gayon din naman, no? Kung maaari po, paki-subscribe nyo po ang aking YouTube channel, Ed Soriano YT. At mag-upload po din yung aking poster sa LSS, yung The Life Stories of My Song. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, paki-subscribe nyo po. Ganon din, no? Yung ating Facebook page, All About Be a Blessing, Spread the Good News, wag po nating kalimutang suportahan din. At yun, yung ating mga reels din na sinishare. So naniniwala tayo, no, na itong mga ginagawa natin, naniniwala tayo magbubungay. Yan, sabi ni Sir Banji, Amen, darating. So, praise God and praise the Lord. At salamat din sa Panginoon kasi, di ba, para maging productive tayo, no. So ngayon, wala tayong hayo. Kaya dito tayo hahayo. Dito tayo mag-share ng Word of God. Dati, kung gusto mo makita sa, di ba? Gusto mo makita, kailangan mo mag-artista. Kailangan pumunta sa studio. Kailangan mo ng telebisyon. Ngayon, kung gusto mo mapanood, gusto mo mag-share, di ba? Meron ka lang data. Meron ka lang cellphone. Ayan. Artista ka na. Wow. Bagay, ako naman po artistahin, di ba? Kaya nga ako, pangalan ko po ay Ed Soren. Wow. May ganon, may ganon. So, just joking. So, nawa po ang pagpapala ng Panginoon ay sumating lahat. And again, no, kung kayo po napagpala sa pamagitan po ng pag-share na ito, ng pagla-live na ito, no, ng pag-share ko sa inyo ng awitin and words of God. So, please do, no, please feel free to do na ito po i-share nyo. So, salamat din po sa mga nag-share ng aking reels, no, ng ating mga talks, mga videos. So, ang Diyos po magpala sa atin. At ako po yung nananalangin na ngayong gabing ito, ano man yung kahilingan nyo, pagsamahin po natin. Magkaisa po tayo. Sabi ng Bible in Matthew 18:18-20, saan man may dalawa tatlong nagkatipon ay naroon ang Lord. Kaya, inaangkin natin ng Diyos ay magpapala sa buhay natin. Inaangkin natin ngayong gabing ito ng Diyos ay sasagot sa ating mga dasal. Sabi nga ng ating tinunghayan kanina na gospel in Luke 18:6-8 patungkol sa babaeng balot masamang hukom, bagamat tila nagtatagal yung ating panalangin, pero wag po tayong magsawa. Sapagkat ang prayers mo'y darating. Isa pa, kasi
para naman yung mga kapapanood na ngayon. Sabi nga, di ba, sa awitin natin? Yes! Darating, darating ang iyong hinihiling. Darating, darating ang iyong hinihiling. Darating. Here we go! Darating, darating ang iyong hinihiling. Darating, darating ang iyong hinihiling. Darating. Kaya't huwag magsawa, huwag kang manghinawa. Just keep on praying. At ang prayers mo'y darating. Darating, darating ang iyong hinihiling. Darating, darating ang iyong hinihiling. Darating. Ayan. Okay. So, shoutout din po kay Brother Julito Salingay. He is also watching, if I stand correctly, no? Sabay nasa Las Piñas o Muntinlupa, Parañaque. So, nawa po, tayo pong lahat ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. And again, super thanks po for watching and God bless you more and more in Jesus' mighty, mighty name. Amen and amen.